Mayong gabi no sa mga higala, mga igsoon, ani ano usab kita sa atong sinimanang nga tulumanon ang kamatuoran. O sa kini kapag tuon sa Biblia diin atong tukion unsa gayud ang kabubuton sa atong amahan. Dili kung unsay atong gusto, kun dili kung unsay gusto sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Sa dili pa kita magasugod, magaampo una kita. Ang atong pagtuon ato kini pagatituluhan og ang kabubuton sa Ginoo or the will of God. So daghan na kaayo ato nga bal-an mga Christians kung unsay naatay diskasan ay mga plano sa kinabuhi ang ato ding itubag God's will, unsay kabubuton sa Ginoo. So usa kini siya ka topic diin daghan na isab ang nga mga kabalo nga mga Christians unsa kini ang God's will. Apan tan-aw nato kung ang kabubuton ba sa Ginoo ato banggi natuman sama sa mga karaang tao diha sa Biblia. Bag-o naman ta karon nga generation, dili na siya uso karon. Higala mao ang atong kalibutan karon, dili na nimo masabot. Grabe na kay nga pagpakasala sa tao tungod kay nibiya kita sa unsa gyud ang pagtulun-an diha sa atong Ginoo pinaagi sa Biblia. So ang atong pagatun-an karon mahitungod sa unsa gayud ang kabubuton sa Ginoo. Ug atong himuon nga example no ang kinabuhi ni Job. So atong bagabasahon ang bersikulo diin wala pa siya moagi og kasakitan. Basahon nato ang Job chapter 1 verse 10. Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and the substance is increased in the land. So makita nato no usagid ka grabe ka blessings diha kang Job. Gi bubuan gayon siya sa Ginoo og panalangin og iya panggibutangan og hedge ang iyang palibot sa iyang property. So unsa man kini ang hedge nga giingon diya sa bersikulo? What is a hedge? It was customary to surround vineyards with a wall of loose stones or mud, often crowned with thorns to keep off wild beasts, so Israel fenced by God. Subot pasabot ang hedge di ay usa kini siya ka protection or usa ka pagbutang sa imong mga duluna o mga kana bang og sa military pabutangan nilang barikada, pero kay dili man ta mga military, gibutangan siya, gisurround, gikural or gipalibutan siya sa kanang palibutan siya og kanang something nga mo protect nga walay makasulod nga mga wild beast or wild animal. So kural kasagaran, pero sa unang panahon mura siya og kana bang ang sa unang panahon manggod sa paghimo nila og mga structure, mud lang na og stone ilang ginakuan mo na ilang makaraan nga pamaagi sa paghimo. So karon nga panahonan ang hedge magsimbolo siya sa usa ka koral. Koralan ang panimalay ni Job. Giproteksyonan gayon siya sa Ginoo tungod kay si Job usa siya ka faithful servant of God. So iya ging gipanalanginan aron di walay makawat sa iyang property, walay makasulod nga kanang intruder sa iyang property, gikuralan kini siya sa Ginoo. So kita nato no sa dihang naglakat ang mga katawhan ni
sa Ginoo pinaagi kang Moses, makita nato no nga sa dihang wala na mo makalahos si Moses, wala na gid siya, gipalantaw lang siya sa Ginoo sa yutang saad, ug siya namatay diha along the way, wala pa sila makaabot dito sa yutang saad. So nakita nila ang asa dapit ang ilang paingnan. So sa ilang pagkaadto nila ana nga dapit nga ilang gitawag og the land filled with milk and honey. So makita nato no nga daghan ng miagi nga mga lideres sa ilang after nga namatay si Moses. So ang atong hisgutan mao ang kinabuhi ni Joshua, the life of Joshua. So Judges chapter 2 verse 6 pagong sa 7. And when Joshua had left the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. So sa tanan nga nagdumala or nanghimong leader sa ilang pag abot sa the land filled with milk and honey nga mao ang Kanaan, ang leadership ni Joshua mao'y pinaka, kumbaga siya ang pinaka nagtuman sa tanan kabubuton sa Ginoo. Tanan sa gilagda sa Ginoo, ang mga feast, tanan siya, ang leadership ni Joshua mao'y nag-obey gyud. So kita nato no nga sa pag-adto nila nag-adto sila sa kanya-kanya nga mga property. So based kani sa ila by tribe. So unsa man ang kabubuton sa Ginoo nga butangan man gid niya og koral or hedge ang iyang katawhan, unsa man na iyang katuyuan. So ang sa panahon nga ang katawhan sa Ginoo ana sa ilang kaugalingon na nga pagdumala sa ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya or sa ilang tibuok nasod sa Israel. Ang kabubuton sa Ginoo nga iyang tagaan og protection or butangan niya og hedge, kay nakita sa Ginoo nga delikado kaayo nga malingla sila sa yawa sama sa pagkalinya kang Adan og iba. So atong tagaan nato karon ang example no, ang nasod sa Israel, ang ilang borders ani especially dito sa mga dapit na sa mga silingan nila nga mga nasod dito dapit sa bukid na, gikuralan gid nila ni, kinural gid ang border sa Israel to prevent intruders, para walay makaanha sa ila nga mga illegal migrants. Makita nato sa uban nga mga video no sa unang mga tuig nga daghan illegal migrants nakasulod sa USA or America. So ang Israel grabe sila kay ka-stricto nga nagwardyado gid kani nga mga borders nila og kinikinural gayod. So makita nila kinsa tong ni kat or ni alap-up dito sa ibabaw, so ila day nang pangsitahon. So inana sila ka-stricto nga ang ilang nasod dili ma-penetrate sa mga dautan nga mga tao. Kabubuton ba sa Ginoo nga maprotektahan niya ang iyang katawhan Israel gikan sa mga daotang buhat o plano sa kaaway aron mapahilayo ang iyang katawhan sa Ginoo? Sa sinugdanan pa lamang mga igsoon, kabubuton gayud sa Ginoo nga iyang katawhan dili gayud makapaingon sa mga dautan nga mga elemento or maprotektahan gayud ang iyang katawhan apan tungod kay aduna may tagsa-tagsa ka mga kabubuton ang matag tao, aduna may tagsa-tagsa nga desisyon para sa ilang ikaayo. Ang katawhan sa Ginoo miabot ang panahon kasi akong gisulti kaniya ang leadership lang ni Joshua ang nagtuman gayud sa iyang kabubuton. Ang nagsunod ni ana na anay daghan nga mga kalapasan. So kabubuton gyud sa Ginoo nga maprotektahan, pero tungod kay ang tao
ana may kahibalo, wala na kaayo siya kapanghuna-una ug unsa gyud ang angay nga idesisyon. So makita nato no diya sa history sa ilang paglakat o pag-capture nila sa land of milk and honey. Miabot ang panahon nga wala na si Joshua, and then nag-ingon na din ang mga tao, Ginoo kinsa may mulid sa amo, wala kinsa ba ka. So ang nahitabo, ang nag-lead karon si Judah, ang kaliwatan ni Judah. So ipahimagnuan sila sa Ginoo nga dili sila kuan kurap sa ilang mga silingan, dili sila mag-awat-awat so unsay gipang worship sa ilang silingan nga mga nasod. Pero kay wala man, kay instead dili sila magpa takod sa unsay mga tinuuhan. Kay ang ilang silingan manggod daghan man mga pagtuo nga mga sa Dios tanan nga dili gikahimutan sa Ginoo. So gipahimugnuan gid sa Ginoo si Judah, apan wala man, kay nakurap man sila, bayran sila. So wala na nakahawa ang katong mga ilang masilingan nga nakigmix na sa ila dayon intermarriages. So ang kustumbre or ang mga tinuuhan sa ilang mga kanang karatig nayon o Tagalog pa, na influence na hinon sila. Kay ang uban gisubornohan man abdi ni na lang mi, di na lang hatag na subornohan, wala sila naka resist. So mahitabo sila na hinon ang nakurap. Imbes kato nga si Joshua maay kayang pagkadala, apan ang nagsunod na kurap man. So nawala na karon ang ilang pagtuman sa unsay gilagda sa Ginoo. So ang kabubuton sa Ginoo mao, itong masahon ang Psalms chapter 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart. So ingon pa diya sa Salmo, kalipay niya nga himuon ang kabubuton, sundon ang kabubuton sa Ginoo, ug ang iyang balaod anaa sa ilang kasing-kasing. Mao pa nang ilang kalipay, mao ka na ang kabubuton sa Ginoo. Malipay gayud ang Ginoo ni ana. Apan sa atong gisulti nga si Judah, kaliwat ni Judah, naka-violate man. So atong basahon ang Exodus chapter 31 verse 16 paingon sa 18. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant. And then verse 17, it is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tablets of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Gisulat gid kana mismo sa Ginoo dito sa 2 tablets of stone ang iyang covenant. So mingon ka nga balik-balik man yung topic nako nga naamo gid di mawala ang Sabat. Importante kaay kini mga igsuon, tungod kay ang daghan sa atong mga kaigsuonan ang wala na gyud nagpaubos sa authority sa atong Ginoo. God's covenant man ni dili man ni siya ingon nga basta-basta lang. Ang Ginoo na ang nag-ingon ani iyang covenant, i-obey ninyo kini. So muning nahitabo sa diha na sa sayutang saad na corrupt na sila, wala na sila naka-focus sa Ginoo. So daghan ang natakdan sa uban nga mga pagtuo. So muna ako ni siyang i-emphasize gayud ang Ginoo ug ang iyang adlaw nga Sabat, tungod kay ang Ginoo mauna ang iyang panaad, muna ang iyang will, muna iyang in agreement with the people of God. So in agreement. So kadaghanan sa atong mga kaigsuonan wala mo agree ni ana. So it is a sign ang kanang pag Sabbath keeping, pag worship sa Ginoo sa iyang adlaw,
wala ni religion atong ginadala, apan Biblia lamang ang nagsulti nga usa kini siya kasaad sa Ginoo. It is a covenant, it is an agreement with his people sa dihang iyang gihatag ang iyang covenant pinaagi kang Moses, pinaagi sa pagsulat niya sa 2 tablets of stone. Gilaliman ka kana nga covenant gikulit mismo sa Ginoo, and then ang ato na karon nga mga mag-o nga matumutuo wala na magtuo ni ana. So usa kana siya kapag pasipala. Nganong ningon man gyud ang Ginoo nga it is a sign between me and the children of Israel forever. So daw be unsaon naman lang ang mga hintil nga gisulti diri. So ato na siyang pagatukion tungod kay ang kani nga gi-mention diri sa Exodus nga nag-ingon ang Ginoo nga it is a sign between me and the children of Israel forever. General statement kana siya tungod kay iyang gipili gayud nga nasod ang Israel man, apan kung kinsa katong nahigugma sa Ginoo ug motuman sa iyang mga mando, apil usab sila. So ato na siyang i-discuss sa maga-discuss. So ato kunong kay ang nahitabo manggod kining covenant sa Ginoo nga gisulat niya mismo sa iyang sa iyang tudlo, ug ang kanang ang law of Moses, ang mga balaod nga gisulat ni Moses, giusara na sa mga daghang nagtuo, especially ang mga born again Christians, mga theologians. Giusa nila pagsabot ang Book of Covenant ug ang Book of Law. So atong i-differentiate ang duha ka libro niini. So ang covenant is a treaty, is an agreement. So muna siya ang gisuwat sa Ginoo. Kay mo sa una tong pagtuon, nag-ingon man tong mga tao sa diyang gipresentar ni Moses ang covenant sa Ginoo. Moses, kamo na lang istorya sa Ginoo kay mahadlok mi kay grabe mang liti, kilat ug dalugdog ang ilang na. So dili sila makaharong sa Ginoo. So ingon sila, Moses, igna na lang ang Ginoo nga uyon mi tanan, amo na siyang buhaton. The covenant is in agreement with the people. So lahi ito siya. So ang law is a commandment, it's a rule. So ang book of covenant ingon sa Exodus chapter 24 verse 3, and Moses came and told the people all the words of the law of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord hath said will we do. So ingon sila, so kuan mi ana, uyon mi tanan ana Moses, in agreement ang covenant. So dili kay ang Ginoo ra mi nag-ingon, in agreement ni siya sa mga tao nga naa diha anang panahon na presente sa pagsulti sa Ginoo. So ang Book of Law ingon ang Deuteronomy chapter 31 verse 24 paingon sa 26, and it came to pass when Moses had made an end of writing the words of this law in a book until they were finished, the verse 25, that Moses commanded the Levites which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, take this book of the law and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God, that it may be there for a witness against thee. So karon ang Book of the Covenant ana kana si Ark of Covenant ang tawag niya ana. So si Moses na siya gihimo nga mga balaod, Book of Law. Si Moses ang nagbuhat ni ana, pero ubos gapon siya sa pagmando sa Ginoo, pero si Moses lang ang naghimo. Lahi to siyang sa Book of Covenant kay ang Ginoo gyud mo'y nangunay. Kini karon si Moses pud ang nangunay pagsulat sa tanang balaod nun nga gitawag og Book of Law. So gingnan niya ang mga Levites, okay, niara ang Book of Law, ibutang ninyo sa side sa Ark of the Covenant. Naa din ni ang Covenant, Ark of Covenant sa Ginoo, naa din sa kilid ang Book of Law. So mo na siyang giingon dito sa libro nga gisulat ni Paul nga kana bang imbes mubuhat siya sa mga maayo, apan ang sayop na hinuon ang iyang gakahimo, ug siya kana bang nasakit siya kay nganong
kuan man ngano mang iya manggid mahimo ang sayop. Tungod kay ang Book of Law usa kini siya ka witness kung unsa ang atong pagpakasala. Nahimo man tuod nimo ang imong gusto pero sa tan-aw nimo sa imong nauna nga sayop ka to, mo kato siya ang nahimong witness. Ang balaod nga gisulot ni Moses, mo to siyang nahimong witness sa imong gihimo nga pagpakasala. So, lahi ang Book of Covenant, lahi ang Book of Law. So kini muni siya ang ginawali. Mingon gani kag Exodus 20, mingon din sila 10 commandments. Dili man na 10 commandments. Ang tao ra may naglabel anang 10 commandments. So walay 10 commandments giingon ang Bible. Kay may kag commandments daghan kaayo to as Book of Law na siya na sulat. Apan ang covenant usa-usab kini siya kamando, apan dili siya kana bang balaod nga ang tao ang maghusgar. Usa kini siya ka covenant in agreement with the people. So mo nang nahimo siyang witness. Kay kabalo man ka, kumbaga ang imong konsensya nag-ingon man gyud gusto sayop man gito kung gibuhat. Ang kabalo ka unsay insakto apan ang sayop mo ay imo na himo. So tungod kay naa may Book of Law. So daghan mga preachers nga ang 10 commandments ilan na nang gi-consider nga muna na siya ang wala ang Book of Law nga muna siya ang gi-fulfill ni Jesus Christ sa iyang panahon sa during sa iyang ministry. Muni siya ang iyang himuan og katapusan. For Christ is the end of the law for righteousness. Kaya ang Book of Law usa kini siya kagiya aron ang tawo mamatarong apan sa dihang si Jesus Christ na crucified dito sa cross, siya ang katapusan sa libro sa balaod para sa pagkamatarog. So nawala na to, pero ang covenant wala siya nawala. Tungod kay it shall be observed throughout the generation. Munay gimando sa Ginoo. Covenant mulas siya upan. Pero mao gyapon ang mga daghan mga magtutudlo, mura ba siyang ilang gisagol nga ang covenant sa Ginoo gitawag nila commandments. So nahimo siyang balaod nga ang tao kuan siya kanang subjected gayud siya to follow, but the covenant it was initiated by God. So naarag sa iya ang tanang pagbuot, iya bang pasayloon ni or dili ana siya. Pero lahi katong sa Book of Law kay kuan gito siya kana bang murag katong atong topic sa judgment nga pag sayop gyud ka. So very strict siya kayo. That is why pag-abot kang Jesus Christ, iyang tong gi-fulfill, iyang muna to'y katapusan sa dihang siya, iyang dugo giula dito sa cross, nahimong katapusan kato sa mga balaod aron ang tao mamatarong. So, ang tao gikaluy-an sa Ginoo. So, for by grace, we have been saved. So, grasya na ang patigbabaw, dili na katong maghimo ko og kay ang Book of Law manggod na dito nakasulat ang tanan kung naa kay nakahimo kag sala na mga lagda dito unsaon na ang sin offering. Mag-offer ka sablig nimo ang dugo dito sa asang nga parte dito sa sulod sa sanctuary or unsa instruction dito mutoy buhaton para ang imong sala mapapa anang ila. So kung hantod karon mo pa gyapon toy tuman hurot na ang mga kuan karon, hurot na ang mga karnero. So dili inana. Ang Book of Law nga mo'y gitapos ni Jesus Christ pinaagi sa iyang dugo. Kay sa una mga mananapman kini iyag yung dugo sa atong Ginoong Hesukristo mo'y nahimong katapusan sa Book of Law for righteousness. Apan wala gitapos ni Jesus Christ ang covenant sa Ginoo. Katong una niyang gimando kang Moses nga sortihan ang mga tao, wala na gitapos ni Jesus Christ kay covenant na siya sa Ginoo sa iyang katawhan. So sayop ang mga pagtuon nila nga mo-mention nga 10 commandments laras na tanan. So sayop ka na siya maigsoon. So maingon ta karon nga nag-ingon ang Exodus nga muna siya ang sign. So dito sa covenant, ang covenant sa Ginoo naingon nga ang pag-observe nato sa Sabat usa kana siya ka sign nga ikaw sumusunod ka sa Ginoo. So unsa man ang sign? So
usa kana siya ka emblem kana bang kung tanaw nato no sa mga karaang tao, especially katong mga Jews nga diha sa Spain nga gipapahawa lagi hapon during sa kuha ni Queen Isabella of King Ferdinand during 1496 year 1496. Ang kada pamilya na ana sila mga coat of arms tawag ana. Coat of arms kana baling kung panahon sa kanang mga katauhan nila dito, mga apelyido lugar nila, may balaan kanila nga kaliwat ni sila nila ni Perez kay muni ilang emblem, kaliwat ni sila ni Alvarez kay muni ilang emblem, muni ilang coat of arms, lain-lain man ang design sa coat of arms. So kada apelyido o kada tribo, kada pamilya naa sila'y timaan sign. So ang sa Ginoo, ang iyang timaan nga ikaw sumusunod sa iya ang Sabbath day, Sabbath keeping. Mugin na yun. For it is a sign between me and the children of Israel forever. Gikan na sa Ginoo. Nalain man ang pagtudlo sa uban ani nga mga magtutudlo kay wala na ni kay gitapos ni Jesus Christ kini sayop nga interpretation kana tungod kay lahi kato nga libro, Book of Law. That is why ang Book of Law dito gina siya gibutang kilid sa Ark of the Covenant. Kay naara di ang covenant. So wala nawala ang covenant. Forever siya. So daw be, unsaon naman lang ni ang mga hintil karon nga ang gingon sa Ginoo dito sa Exodus chapter 31 verse 16 po sa 18 nga kuan ka ng para sa mga anak ni Israel. Unsaon naman lang ang mga hintil, apil ba sila niini nga pakigsaad? Atong basahon ang chapter 12 sa Exodus verse 49. Ingon diri, one law shall be to him that is homeborn and unto the stranger that sojourneth among them. Buot pasabot, usara ka balaod. O katong sa covenant nga atong gibasa, daghan nga mga tao dito, apil na ang mga hintil. So usara siya kabalaod para sa nasod ni Israel ug sa mga hintil nga nahigugma sa Ginoo. Specific na siya, dili kay tanan hintil nga nahigugma ug misunod kang Jesus Christ or sa Ginoo, sa tanang lagda sa Ginoo. Apil sila ni ana nga covenant. So dili but pasabot nga ibutang dito nga Israel wala na ilabot kay mismo man ang Ginoo ibutang man niya sa iyang kaning covenant verse 6 sa chapter 20 sa Exodus nga showing mercy unto thousands of them who love the Lord. So kuan na siya, apil na ang mga hintil ana, specific with conditions kung nahigugma sa Ginoo. Atong masahon ang Isaiah chapter 5 verse 5. And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up, and break down the wall thereof, and it shall be trodden down. So, ang Ginoo na mismo ang nagtugot nga kanang i-allow niya kana ang mga mahitabo sa iyang katawhan tungod sa ilang disobedience, sa ilang pagsimba og mga Dios. So gitugot kana sa Ginoo nga mahitabo tungod kay nagmasalaypon man ang iyang katawhan. So dili ta moingon nga ang Ginoo tungod kay giprotektahan ta, dili ta niya i-discipline mo to atong lason sa una, naagid siya consequence. So kini nga atong gibasa sa Isaias, gitugot gayud sa Ginoo nga iyang katawhan nga nagmasalaypon moagi gid sila og kasakitan aron mo balik sila sa Ginoo. Okay. Nay example din na atong nakita sa Deuteronomy chapter 19 verse 14. Thou shalt not remove thy neighbor's landmark, which they of old time have set in thine inheritance, which thou shalt inherit in the land that the Lord thy God giveth thee to possess it. So, neighbor's landmark, ayaw puwasa ang mga landmark sa ato na karong panahon, muhon sa atong property. So makadumdum lang ko no nga during sa atong pagpanarbaho daghan kaayo mga complaints mahitungod sa ilang mga duluna kay
kuan kuno nag-encroach or nilapas na sa dulo na ang silingan. Maingon din isa kagay ni baklay day ang muhon sa yuta. Ana siya. So naa biblical siya nga dili gid dapat siya kuan kanang dili pulason, do not remove sa mga landmark bahin sa kanang atong mga panulundon. So kanang unsa man ang resulta o may tabo kung masibog ang landmark umuhon sa yuta. Kung ang yuta nga gipanag-iyahan sa usa ka tawo giilog sa mga squatters or mga informal settlers or nagitaw mga bintahoso, unsa man ang mahitabo sa maong yuta ug sa tag-iya niini. So kini karon ang panghitabo karon nga giyera sa Israel versus Hamas, usa kini siya ka example. Kining Hamas proxy man ni siya sa Palestine. Ang Palestine mula na siya gidumala sa mga Hamas, that is why ang gigira gayud sa Israel mao ang mga Hamas. Dili nila gusto i-recognize ang Israel o gusto nila ang kunon ang yuta, ang Israel. Sumuka na unsa may mahitabo kung masibog or ang imong ownership ma-threaten or kuhaan ka lang sa imong katungod, gubot gyud. So ang Ginoo siya man ang God of order. Siya ang nagahatag sa tanan nga blessing sa iyang katawhan apan kun ang usa ka anak or usa ka tawo or usa ka property owner moabot gani sa panahon nga siya mismo maglinabad sad siya, naagi consequence. Mobiya siya sa unsay matarong ug buhaton niya ang tanang pagpanlupig so open ang iyang kaugalingon sa gubot. Maghimo kag mga binuang, maghimo kag mga pagsupak sa balaod, ay igna nga way imong silingan nga makigharong nimo, makig-away. So wagi ko mo kung kita magapuyo kita sa ubos sa lamdag sa balaod. Kay kita nimo nung ka nga priso kadto man gyud ang gahimo og mga salaod. So muna siya ang example nga ang balaod kuan gid siya kana bang giya siya sa pagkamatarong. So maingon sila wala naman na ang kanang katong ilang dimension 10 commandments, wala naman na siya. Pero ako ngutana ngano man nga mutumon ka man sa traffic light, kung mupula mutuman ka man, unya kini nahinuon ang covenant sa Ginoo in agreement with his people, dili na hinuon kay nawala na. So wala nakasabot ang kadaghanan niya na tungod lagi kay gilabilan manggod sila sa kining mga 10 commandments katong covenant sa Ginoo, gihimong kuan siya kanang gihimong label sa mga tao nga 10 commandments. Nganong nawala naman ang Sabbath keeping? Nganong unsa may nahitabo? Tungod kay sa unang panahon, sa panahon nga nagkabuwag-buwag ang katawan sa Ginoo, isip usa ka punishment kato, daghan kanila nga naga secretly worship gayud during Sabbath day. O usa kanila nga mga naga hide lang na sila sa ilang true identity. Kay mo na siyang hibalaan sila nga mga Hudiyo, motong niabot na din ang Inquisition. So motong uban gipapahawa gidala ni Christopher Columbus, ang uban ni stay dito sa Spain, uban dito sa Portugal, kay nagbayad sila aron dili sila papahawaon kay prosperous naman ilang kinabuhi. So nganong nawala man sa passing ang pag-observe sa Sabbath day? Tungod niya na ang mga katawhan sa Ginoo, they were in hiding. Sila gustong mahibawaan ng identity. Pero naagi mga senyales nga nakita during sa Inquisition nga muning sila gipapahawa. So sa panahon nga niabot na si Constantine the Great na nituo na siya kan Jesus Christ, nagset gayud siya ilang kaugalingon nga adlaw sa pagsimba nga mao ang Sunday para dili sila ma-identify with the Jews. Kay lahi man ilang pananaw sa mga Hudiyo, kay mga kuan lagi kanang lain gyud, negative gyud ang ilang pagtanaw sa mga Hudiyo. Ako lang malakbitan na ako'y amigo nga
Jew gid ni siya, pero open siya mo discuss about kan Jesus Christ. Gipaminaw nako ang iyang video gyud, kanang niingon ang iyang gi caption dito, Jews killed Jesus ana. Pero pag paminaw nimo ang iyang kuan, ang iyang live nga video, iyang gibutang dito nga sila mismo gani ang ilang Talmud sa unang panahon gisensor day gyapon na, ug naalay usa ka lugar nga tuwa dito ang mga original lugar nga mga version. So dili lang di ka ang Bible mo na ay kanang mga lain-lain nga version tungod kay ang uban gipang sensor sa atong Bible dahil daghang kungangan sa ila sa Talmud na po di ay na kuan na ay censorship gyapon. So mao to nga kanang abot sa realization ingon gid siya kanang kinahanglan ang mga Diyos makig-work hand in hand sa mga Christians. Kay dili man sad siya ingon nga hostile siya sa mga Christians. Siya mismo nag-ingon nga we work hand in hand with the Christians. So nakaingon ko nga salamat kay sa Ginoo tungod kay naa kanila na nagsugod na sila og kasabot sa mga pangitabo kay siya mismo in siya nalahi na gid kuno iyang kay siguro makabasa siya ng mga end of days nga mga kita sa YouTube. Siya mismo na alarm siya kay lahi na gid kuno karon. So we work hand in hand with the Christians. So pure siya, orthodox ni siya nga Jew, akong amigo. So kanang lisod kaayo gid siya nga una-unaon nga nahibal-an na nato ang naagi siya sa Bible, although gisamok lang ni sa uban nga mga preachers nga giusan nila kay ang mga balaod lagi para sa Diyos mo lang nga mo tuman magkag traffic law kung ang mga balaod para lang sa Diyos. So wala lang gyud masabtan, wala lang gyud siya natudlo lang gayud nga there is a covenant forever, or there is a law that ends with the blood of Jesus Christ. Muna siya ang diferensyang wala gitudlo. So ato ni siyang tukion gayud tungod kay importante kini siya kay lisod kaayo nga mahimong kitang sumusunod ni Jesus Christ, sumusunod sa Ginoo nga wala kitay mga sign, walay insignia dia sa mga uniforme nga ma-identify ka nga uy sundalo army day kini siya, uy tumutuo di ay kini siya. Tungod lang lagi kay dili ta gusto makumpara sa usa ka sekta sa relihiyon nga nagatuman niini, dili ta gusto kay lahi pud ta. So dili nato na basihan kana nga mga relihiyon nga atong nga hibal-an, atong tumanon ang Ginoo ra gayud. So unsa man ang resulta, so mga to akong giingon nga resulta or mahitabo kung masibog ang landmark or muhon sa yuta, so gubot gyud. So mao kini higala ang mga timailhan sa usa ka tinuod nga sumusunod kang Kristo nga atong Ginoo sa tanang mutuo kaniya. So number 1, nahigugma sa amahan ug nagtuman sa iyang sugo. So kung without love para sa atong Ginoo, imposible nga matuman nato ni landay. Higugma man ko sa Ginoo, then how do you show it? So lisod man kay moingon kag nangulitaw lang ka og kuan katong ningin kag nahigugma ko nimo pero way mo ikapakita nga timailhan nga nahigugma. Then adunay emblem or adunay sign nga maoy timailhan sa iyang pagkasumusunod. So usa kini siya katimailhan. So kung ang sundalo aduna sila naa sila mga insignia or mga name cloth diha, ang anak sa Ginoo ana sa sign nga makita nga lahi sa uban. So mo kana siya ang Sabbath keeping, mo gina siya ang sign nga ikaw sumusunod sa Ginoo. Na kung wala makita sa imo na kuan ka kana bang rebelde, kaya di man ka magpatuo. So nag-serve sa Ginoo. So kung ikaw convicted ka gyud sa Holy Spirit nga mao kana gyud ang kamatuoran, magsakit ang imong kasing-kasing nga dili nimo ma-share ang imong pagtuo. So magapangalagad ka gayud sa Ginoo. Dili gid pwede nga kana bang igo lang ko magdawat limpyo lang, dili siya pwede kay ang imong kasing-kasing nagalong gid na siya ang makapangalagad kita. Nan kung ang usa ka nag-ingon nga siya tumutuo apan wala nakaangkon niini nga mga timailhan, unsa man di ay ang tawag kaniya? Rebelde.
Okay. Lisod ang kinabuhi sa rebelde mga igsoon. Kaya itong hitabo nga na-take over ang usa ka lungsod ya sa Misor sa una. Na istorya man namo katong driver sa private military car nga nakuha na take over na. So ang nagbantay sa checkpoint rebelde na. So sila karon gaadto sila sa Misor. So dito distansya pa lang kay paspas lang dagan pagtan-aw nila karon nga ang gabantay sa kining checkpoint di man kumpleto uniforme nakagsinilas man unya dili gyud tarong ang iyang kalanrakas ang uniforme. Ingon ditong ilang sakay nga balik tas agi paspas ang tuyok kay lisod man kay maapil sila sa ratsada sa panguan sila pamusilon. So balik sila sa agi tungod kay kanang lahi na ang nagbantay. So muna siya ang mahitabo gyud sa mga kaigsuunan, sa mga nagclaim nga mga Christians sumusunod apan rebelde di ay samok gyud ang kinabuhi. Daghang ingon dayon ang kinabuhi mo sa usa ka rebelde lisod kaayo. Tanaw nato atong mga kaigsuunan nga mga naspikas. So sigir kag baklaya dito sa bukid. Sigir kag sudan og tinapa. Way saktong katulog kay magbantay ka man og naay makabalo sa asa mo. So lisod kaayo yamot kayo ang ilang kinabuhi. So inana gyapon ang mga anak sa Ginoo. Dahil mga nagrebelde di gatuman. So ingon dayon nga ngano man gyud bang og mosunod ta sa Ginoo di man sayon ang atong kinabuhi. Statement man na sa tao. So ang Ginoo wala naghandom nga ang iyang mga sumusunod ang iyang mga anak magkamuritsing. Wala naghandom ang Ginoo kay gusto sa Ginoo ma-bless ang iyang mga sumusunod ang iyang mga katawan. Apan kunang usa ka nag-claim usa ka Christian dili wala nagatuman, wala nagsunod sa Ginoo, nagrebelde sa Ginoo. Dili ka maka-expect nga iyang kinabuhi hanoy kay nahantos kat kuan dagag struggle, daghan problema. Daghan gyud tungod kay ang Ginoo sa atong gitun-an kaganiha siya pa mismo ang magkuha sa hedge tungod kay gialaw nimo nga kanang masudlan ka sa kaaway. So dili sayon ang kinabuhi sa usa ka rebelde. So mga igsuon dili gyud nato mawala kini nga covenant. Dili gyud pwede nga moingon ang usa ka magtutudlo nga wala na natapos na kana akong balikon ang gitapos ni Jesus Christ ang book of law for righteousness. Kadtong giingon ni Moses nga ibutang dito sa kilid sa Ark of the Covenant aron mamahimo kining witness sa pagpakasala sa iyang mga anak. Mao kato ang nawala na. Kay gipulihan na kato sa dugo ni Jesus Christ. So kato siya nga punto wala masabtan sa mga daghan kaayo nga mga nagatudlo. Kay ang kanina hinong covenant sa Ginoo mo giingon nila nga giundang na. Pag-as maundang to be observed forever man. So kinahanglan gid ang tawo nga magpaubos og maminaw sa pulong sa Ginoo. Giingon sa Ginoo nga ang iyang protection mao kini siya ang iyang pagpamatuod nga iyang gihigugma ang iyang mga katawhan. Ang iyang protection mo ay magahatag og giya sa mga tawo. So ang iyang protection maoy makapahatag sa blessing tungod kay ang tawo nga diha ra nagpailalom sa lagda sa Ginoo. Permanente gina siya ubanan o proteksyonan sa Ginoo. Dili i-devour sa kaaway ang iyang mga blessings tungod kay ang iyang anak nagpasinugtanon man. Pero mostly sa mga Christians makaingon gyud ka nga kasagaran na agi na sa iyang daghan kaayog problema, daghan kaayog yango, daghan kaayog panginahanglanon. Lisod kaayong magpuyo ta sa disobedience. Ang Ginoo mo balik na. Dole mo balik ang Ginoo. Samtang nabinlan pa kita og time. Dili na to gahion na tong mga kasing-kasing higala. Imen kag dili kay nag-istorya si pastor nga mo gid na giwala na sa Ginoo.
dili man Ginoo ang pastor, nagdala lang sila sa mensahe. Daw kay ang gitudlo sa ila mo or man gihapon naturalmente mo gid na ilang isangyaw. Pero ang Bible nag-ingon man kung walay sign diha sa imo, unsa may mahitabo? Tago-tago bitay ka kuan nako okay ra magpakasala apan kung naay nakita diha sa imong kaugalingon usa ka sumusunod ni Kristo, dili man ka mahadlok sa tao pero dito kas Ginoo mahadlok kung himog mga salaod kay naaman siya permanente gatanaw sa imo. Pero usa ka Kristohanon nga wala gani makit-an nga sign sa imo, so mahimo kang secret agent kay may identity. So pwede ra ka mo infiltrate dito sa mga grupo nga mga masalaypon, mga kulba kay mga grupo. Infiltrate ka to kay secret agent man. Hantod nga na appeal ka na usab sa parehas nila. So kung pa nila kaning mga DPA deep penetration agent kanang sulod gid sila sa mga grupo nga mga aron may balaan nila mga aktibidades dito pero dili na sila makagawas kay kung nigamot na siya pag-ayo dito basig patyon siya. So dili na sila kagawas ni ana nga prison do sa sinugdanan o sa sila ka tao sa gobyerno apan hayahay man kay ang kinabuhi dito sa gawas, well provided ako kwarta. So dinhi na lang ko kay dito sa sakto na akong panginabuhian ni hitman kay di man tagpakapalit sa atong mga gusto. So padayon gyud nga nag secret agent lang ang anak sa Ginoo, which is gitugutan sa Ginoo nga makaagi gayud og mga kasakitan tungod ni anak nga disobedience. So mga higala, ako sa akong pagpangtudlo pang-discuss nato sa Bible, dili gid nako niwalaon kini ang Sabbath keeping nga pagtudlo tungod kay mo kini ang atong senyales sa atong pagkasunod-sunod sa Ginoo. Ayaw na tan-awa ang religion. Ayaw na tan-awa nga makumparar ka ni ana nga lahi nga religion. Tungod kay dili man ni pang religion ang ato, in obedience man kini siya sa Ginoo. So kung ang usa ka sumusunod nagatamog siya ni ani nga mga butang sa Ginoo diya sa iyang covenant, matingala ka gayud kag imong kasing-kasing gaawas-awas. Gusto ka gyud makaibalo ang uban do ikaw mismo nga nagatudlo nini naa kay mga struggle apan magpatigbabaw gyud ang imong gugma sa Ginoo pagpangalagad. So dili nato kalimtan mga higala nga gikan kini nga pulong sa Ginoo kining covenant nga iyang giingon. Dili kay pastor lang, dili lang kay magtutudlo. Iya kini nga pagpakigsaad sa iyang mga katawhan o iya gid kaning tumanon. So angay natong masabtan no, lahi ang Book of Covenant nga gisulat sa Ginoo sa iyang tudlo ug lahi sab katong Book of Law nga naa sa side sa Ark of the Covenant nga gisugo ni Moses ang mga Levites nga diha ka na ibutang aron mamahimo ka ng witness sa inyong pagpakasala. So lahi ang Book of Law nga sinulat ni Moses, lahi ang Book of Covenant nga sinulat sa tudlo sa atong Ginoo. So mura na atong dapat mahibalaan kay wala na siya gitudlo sa uban tungod kay ang Holy Spirit nagatultol usab sa iyang mga anak nga sa katawhan nga dili bitaw masinupakon, mutuo gayud unsay gisulti sa Ginoo. So bulahan kita nga nakabalo kita niini kay aron kita usab nga convicted kita sa Holy Spirit, makashare usab kita diha sa uban nato mga kaigsuonan tungod kay daghan kaayong rebelde diha sa Ginoo nga iyang mga katawhan. At least na malang lugar may bahala na anak sa Ginoo, balag nagrebelde anak man dili man mawala apan lahi gyud ang kumbaga lahi gyud ang realization, lahi pud ang pagdiscipline sa Ginoo. So pag-abot ngadto sa pag-judging na sa mga crowns, na ba kay crown nga madawat nato. So ana ba? So, di man na siya palumbaay. Ato lang palumbaay nga makaobey kita sa Ginoo. Kay kung inana man lang galing nga
kanang mayong kagwala na ang balaod. Mubo ra day kaayo ang imong pagtan-aw sa Ginoo. Tuman ka og traffic light pero dili ka mo tuman sa Ginoo. So unsa may tawag nimo ni ana. So mga higala, mga igsoon, o ampo gayud nga Tagalog kalinawan ng atong mga nauna sa naminaw sa maka pamati ni nga atong lesson. Ayaw ikiling, ayaw ilingiw ang imong mga dalunggan, kundi basaha sa Bible ang atong gitun-an. Kay dili man ni siya tumo-tumo na man puro man ni Bible ang atong gitun-an. Usa man lang ako ka loudspeaker, pero ang source ni ini naaman sa Bible. So ang atong pagka loudspeaker atong gitinguha nga ang Ginoo mahimuot usab sa atong kinabuhi. Do na atay mga precious nga giatubang pero wala ka na siya, gamay ra kay na siya tubangan sa Ginoo. So mga higala, salamat kaayo sa inyong pagpatalinghog niini nga atong programa o padayon ako magampo nga inyo gikining paminawon tungod kay dako ka kitag matun-an niini. Dili ni siya common nga ginatudlo diya sa mga kasimbahanan, kundi ang nagtudlo niini ang Holy Spirit ra gayud, tungod kay nakita niya nga daghan na kay nahisalaag nga mga rebelde nga mga Christians, kay dili lagi mo tuo. So may kahigala, sa makausa pa ako magatimbaya og maayong gabi kanatong tanan. God bless us all.